So, i-continue natin ang ating story kasi na ano siya eh, para siyang nawala. So, nangyari na nga Ate Dakay, pumunta siya sa amin. Oh, watch out sa aking kiliran. Nandito po yung batang sponsor ng aking alahas. So, yun na nga nangyari Ate Dakay. Oh my God, nagsuot ka pa ng hula naman tayo sa beach. Kaya tanggalin mo yan. Napuputol yung pagsasalita ko kasi ang bata eh, dito sa kiliran ko eh. So, yun na nga Ate Dakay. Ngayon, Ate Dakay. Katawa ako. So, noong nagpunta sa bahay namin Ate Dakay, gabi yun, lasing-lasing siya Ate Dakay. Nagagalit ang aking ama Ate Dakay dahil sa sobrang lasing niya, sinuntok siya ng papa ko Ate Dakay. At yun na, ang huli namin pakikita at Ate Dakay, hindi ko na siya nakikita doon sa pinatatrabuhan niyang security bank Ate Dakay. Kaya masyado akong nalungkot sa nangyayaring yun Ate Dakay kasi wala na talaga si Richard doon Ate Dakay. Nang next month Ate Dakay, nalaman ko na lang na buntis pala ako. Kasi nagbunga pa lang mga ginagawa namin gabi-gabi. Kaya ngayon Ate Dakay, hindi ko na mahagilap kung saan ko hahanapin si Richard. Hanggang sa patuloy pa rin ako nagtatrabaho kahit buntis na ako Ate Dakay. Kailangan ko rin kumayod kasi iniiwanan niya na ako dahil lang sa pagsuntok ng papa ko, pagsuntok ng papa ko sa kanya Ate Dakay, hindi na siya nagpapakita sa akin. Hanggang sa naisilang ko ang aming anak na lalaki na pinangalanan ko lang ng pinangalanan ko lang siya ng Richard na rin kasi para hindi ko malimutan ang pangalan ng kanyang ama. Pero hindi yung totoo ha, iniba ko lang yung pangalan ng bata kasi bawal dalhin ng bata nito. Nung lumaki na ang anak ko Ate Dakay, bumalik naman ulit ako doon sa Shell kung saan ako nagtatrabaho Ate Dakay. At doon nakita ko na naman or nakilala ko na naman doon ang lalaki nagpapatibok ulit ng aking puso Ate Dakay. Nakala ko hindi na ako muling iibig pa dahil sinumpa ko na sarili ko na hindi na ako magmamahal muli dahil nasaktan na ako sa piling ni Richard Ate Dakay dahil iniwanan niya ako, nag-iisa na lang ako nag-aalaga sa anak namin. Huwag mong sirain yan, mag-beach pa kayo. Ngayon Ate Dakay, nagtatrabaho ulit ako doon sa Shell dahil bumalik na ako kasi malaki na yung anak ko na si hanggang sa doon na nga nakilala ko na naman ulit isang lalaki nagpapatibok sa puso ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Jaime. Jaime na lang, pero totoo Jimmy po yun. Jaime na lang. Ngayon Ate Dakay, nai-inlove na naman ulit ang aking pusong mamon. Dahil nakikita ko sa kanya mga qualities na gusto ko sa isang lalaki na malaki ang katawan, matangkad at macho Ate Dakay. At nakikita ko rin na sobrang bait niya sa akin at nakikita ko ang pag-care niya sa akin Ate Dakay. Kaya yun naman, nahulog naman ulit ang aking loob sa kanya Ate Dakay. Lagi na lang nahuhulog Ate Dakay ang aking puso. At doon nang natagalan Ate Dakay ay lagi niya akong sinusuyo. Hanggang Ate Dakay kami ay naging magkarelasyon at naisipan namin na magsama na talaga kami Ate Dakay. Kaya doon na siya sa bahay namin tumira. Doon naman sa bahay namin may bakanting lote doon Ate Dakay. Nagawa kami ng sarili naming bahay Ate Dakay. Doon kami tumira. Hanggang sa nabuntis ako Ate Dakay. Nagkaanak ako ng isang lalaki. At pinanganlan ko siya ng Van. Hanggang sa naging maganda naman ang aming buhay Ate Dakay. Kasi si Jamie po ay isang masipag na lalaki. Marunong magtrabaho siya Ate Dakay at masipag siya talaga. At hindi ko naranasan ang magutom sa piling niya Ate Dakay. Dahil Ate Dakay siya po ay masigasig maghanap ng pera para sa pagkain namin. Hanggang muli na naman ako nabuntis sa pangatlo kong anak. Nagkaanak na naman kami ni Jimmy ng pangalawa. Pinangalan ko naman siya ng Hanhan. Lalaki yun Ate Dakay. In short ko na lang kasi mahirap din. Ngayon, dalawa na ang aming anak Ate Dakay.
medyo masaya naman ang buhay ko, Ate Dakay, kahit papano, kasi wala naman akong problema kang Jaime, kasi hindi naman siya mabisyo na tao. Isa lang naman ang bisyo niya, Ate Dakay, yung pag-inom lang ng tanduay kung galing siya sa trabaho niya. Pero okay lang naman yun sa akin, kasi sa bahay lang naman siya. Hindi rin naman siya nagbabarkada na naglalasing, Ate Dakay. May ugali naman talaga si Jimmy, pero carry lang yun sa akin, Ate Dakay, kasi mahal na mahal naman niya ako at ang mga anak namin, pati na yung una kong anak kay Richard. Ngayon, Ate Dakay, lumipas ang mga panahon, Ate Dakay. Siyempre, Ate Dakay, palagi siyang umiinom gabi-gabi, Ate Dakay. Nagkasakit siya, Ate Dakay. Nagkasakit talaga siya, Ate Dakay, at hindi ko alam kung paano ko siya pagagamot, dahil alam mo naman na mahirap din ang buhay namin, Ate Dakay. Dahil wala din akong pera, Ate Dakay. Nagkasakit siya. At nung nagkasakit na siya, Ate Dakay, hindi ko alam kung kaya nung dinala ko siya, ayaw din niya nung nagkasakit na siya, Ate Dakay. Gusto ko siyang dalhin sa ospital. Kaso ayaw talaga niya kasi sabi daw niya gastos lang daw yun. Sabi ko hindi pwede na hindi kayo pa hospital dahil ikaw ay nagkasakit, pero hindi siya nakinig sa akin, Ate Dakay. Kaya nagtagal na grabe na yung sakit niya, Ate Dakay, hanggang sa hindi na kinaya ng katawan niya at siya na po ay bumigay, Ate Dakay. At yun, kaya napakasakit talaga, Ate Dakay, kasi tatlo na ang anak ko ngayon na namatay pa si Jimmy, Ate Dakay. Kaya ang sakit ng puso ko, hindi ko na alam ang gagawin ko kasi may tatlo na akong anak, tapos wala na ang aking wala na si Jimmy, kasi lumisan na siya sa mundong ito. Lumisan na siya sa mundo, Ate Dakay. Malungkot ako kasi syempre wala na mag-aalaga sa amin, wala na maghahanap buhay. Kaya kailangan ko na rin kumayod, Ate Dakay. Sorry sa advertise, gusto niya magrelo. Hanggang sa dumating ang panahon, Ate Dakay, na kailangan ko na rin kumayod, Ate Dakay. Hanggang sa dumating ang punto na may kaibigan kasi ako, Ate Dakay, na yung asawa niya, Ate Dakay, na priso doon sa penal colony, Ate Dakay. At saka sinabi niya sa akin na pwede ka namang sumama sa akin, Wing, wala ka namang kayang ginagawa, pwede ka naman magsama-sama sa akin para doon tayo sa aking husband na nandoon sa Kaya wala naman din akong ginagawa. Siyempre sumama din ako ng panahon na wala akong trabaho. Sumama ako sa kanya, Ate Dakay. At doon, Ate Dakay, yung every Sunday pumupunta na kami doon. At siyempre sa balik-balik mo doon sa bilangguan, Ate Dakay, na met ko na naman ang isang lalaki, Ate Dakay, na muli na naman nagpapatibok ng puso ko, Ate Dakay. Tawagin na lang natin siyang si Dudoy my loves, Ate Dakay. Ang kaso niya, Ate Dakay, sabi niya marami din siyang pinatay ng mga tao, Ate Dakay. Pero alam mo, Ate Dakay, hindi ako natakot kahit marami siyang pinatay, dahil magaan ang aking puso at damdamin sa kanya, Ate Dakay. Kaya nung na-confirm ko na kami na talaga, Ate Dakay. So every Sunday na ako nagpunta hanggang sa malapit na siya, kasi pa doon pala sa bilangguan, Ate Dakay, pag marami palang bisita yung nakabilanggo doon, mag-reduce pala yung penalty niya doon. Kaya inilinggo-linggo ko na hanggang sa nagbigyan siya ng pardon na makalaya siya, Ate Dakay. Hanggang sa nung sabi niya sa akin, Wing, pag lumaya ako, kailangan magsama na tayo. Hindi ko alam anong gagawin ko, Ate Dakay. Kaya nung lumaya siya, Ate Dakay, siyempre dahil lumaya na siya, Ate Dakay, pumunta siya sa bahay namin at hiningi niya ang kamay ko sa parent ko. Gusto daw niya ako maging asawa, Ate Dakay. First no, Ate Dakay, ang parent ko hindi naman nagalit kasi alam naman nila na wala na akong asawa kasi namatay na si Jimmy. Kaya okay na rin sa kanila, nagkaroon ako ng boyfriend. Pero minsan magalit din ang papa ko. Tinatawag na nga niyang ex ko ng asawa ko, pero okay na yun sa akin, Ate Dakay. Hanggang nagsama na naman ulit kami, Ate Dakay, sa bahay namin. Doon kami tumira dahil may bahay ako. Doon kami tumira, Ate Dakay.
hanggang nabuntisan man ako at tidakay. Nung nabuntis ako at tidakay, hindi ko alam na mangyayari din pala yun sa akin na hindi ko inasahan. Nabuntis ako at tidakay ng isang babae. Pero nang isinilang ko yung wala na pala siyang buhay at tidakay. Hindi ko alam kung bakit nangyari yun. Nang lumabas ang bata at tidakay, patay na pala. Wala na siyang hininga, kaya malungkot na malungkot ako doon sa nangyari sa ika-4 ko na anak at tidakay dahil namatay siya at tidakay. Kaya wala na rin akong ginawa, wala na akong nagawa kundi pinalibing na namin siya. At muli na namang nabuhay na naman kami, nagsama kami ni Doydoy kasama ng 3 kong anak. Doon na kami sa isang bahay na isang pamilya hanggang sa dumating ang araw at tidakay na muli na naman akong nagdadalang tao sa pang-5 ko pang anak. At ang naging ama na yun na nga si Doydoy at tidakay. Si Doydoy my love sa tidakay. Siya ang balik pang 3 ama ng aking anak at tidakay. Pagkatapos nung nagbuntis na naman ako at tidakay, naisilang ko yun at tidakay. At sa awa ng Diyos, isang malusog at magandang babae. Yun ang anak namin ni Doydoy my love sa tidakay. Alam mo tidakay, minsan hindi kami magkadindihan ni Doydoy kasi syempre minsan yung mga anak ko malilikot. Siyempre mga lalaki sila malilikot talaga pag mga lalaki at tidakay. Kaso lang wala rin ako magawa kasi mga anak ko yun Kaya minsan din nasasaktan ako sa mga anak ko kasi lalaki Siyempre ibang treat ng as ni Doydoy sa mga anak ko kaysa anak niya sa akin na si Dayday. Mahal na mahal ni Doydoy ang anak niya sa akin na si Dayday. Alam mo, tidakay, dumanas kami ng hirap sa buhay. Kaya, ang trabaho pala ni Doydoy nung umuling na siya sa amin dito at tidakay ay doon siya sa, abantero siya ng gold sa mining. Buringot. Nakukuha siya doon ng mga gold. Ay, hindi na siya nakukuha. Yung abantero siya at tidakay. Yun ang bumubuhay sa amin. Kaya nung medyo dumalang na, tumina na yung kita niya doon sa Bulmilan at tidakay, napag-isip ko na mag-abroad ako at tidakay. Hindi ko alam kung tama bang desisyon ko na mag-abroad ako at tidakay. Na alam ko naman na yung mga anak ko maiiwan ko talaga, pero decided na talaga ako sa hirap ng buhay at tidakay. Kaya nakadecide talaga ako na mag-abroad at tidakay hanggang sa ngayon at tidakay nandito na ako sa Riyadh. Hindi pa na ako tatapos ang contract ko. Sa awa ng Diyos, okay naman ang naging amo ko at tidakay. Mabait sila lahat. Mabait talaga ang naging amo ko at wala akong problema. Pero ang anak ko nga si Dayday at tidakay, dinala ni Doydoy doon sa kanila. Siya munang mag-alaga kasi hindi rin siya mapakali pag iiwan niya ang anak niya. At hindi naman sila compatible ng papa ko at tidakay. Kaya yun po ang aking buhay at tidakay na naibahagi ko sa iyo. At sana po mapulutan ito ng aral ng ibang mga babae dyan. Ngayon at tidakay, nandito pa ako ngayon sa Riyadh, di pa ako uwi. Pero malapit na rin matapos ang contract ko. Titignan ko muna kung babalik pa ba ako o hindi na. At hanggang dito na lang po ang liham ko, tidakay. Lubos na gumagalang, weng-weng ng Riyadh. Okay. Tapos na po ang ating story. Nakakaano pala. Okay, nandito. Yun ang story ni Wing Wing. Maganda naman ang story mo, Wing. Pero napakasalim mo talaga ng buhay mo, Wing. Kasi dumaan ka sa buhay na maraming problema at mga suliranin. Pero at least, Diyos ko Lord, kinuha na niya ang aking alas. Mamaya na, nagbablog pa ako. Anong oras na ba? Hindi po ka dito. Kunin niya niyang alahas niya. Hindi pa ako nakapag, yun na nga, Wing. Talagang ganyan ang buhay. Mga pagsubok lang natin yan. Pero huwag kang mag-alala. Kaya mo yan dahil ibinigay yan ni Lord sa iyo na mga problema. Dahil alam niya kaya mo ang mga problema dumating sa buhay mo. Mabuti ka nga, marami kang anak. Kahit nawala yung isang anak mo, at least may 4 ka na anak. 3 lalaki at 1 babae. Pagdating ng panahon, yun ang magiging gabay mo sa pagtanda mo, ang mga anak mo. Kaya, okay, hanggang dito na lamang, Wing, at salamat sa pag-share sa story mo.
Sa mga kabayan ko dyan, mag-subscribe kayo sa channel ko. Sana naintindihan nyo ang aking story ngayon ng araw na ito. At mag-ingat kayo palagi at mahal na mahal ko kayong mga subscriber ko. Bye!